SYM na may tagas yung makina sa bandang head. Meron palang nag-message sa akin, magkano daw abutin pag nagpapa-refresh ng makina. At kung ano-ano daw yung ginagawa sa makina pag nire-refresh. Unang kalagi na yung muffler, wirings at yung shock para paghila ng body ay hindi nasasabit. Siya, lalo na at mag-isa ako. Itatabi muna natin to. Tapos focus sa makina. Una nakita ko dito itong rubber bushing niya sira. Kailangan pala pag nag-refresh tayo, kailangan tingnan yung mga piyesa na pasira na para isang bilihan na lang. Dito sa head gasket na to nanggagaling yung tagas ng oil. Kita ko tong piston madami siyang carbon kaya tinanggal ko na lang din. Kailangan siyang linisin mabuti yung mga carbon deposit. Kailangan siyang tanggalin. Lalo na itong oil ring, baliktaran to siya. Kailangan isa-isahin niyang sungkitin kasi hindi yan nakukuha sa steel brush kahit binabad ko. Inabot na ako dito ng gabi, umaga. Ito yung Dajin sa Tainan. Ito yung bilihan ng pyesa dito. Kaso sarado siya. Nakadalawang balik ako dito Chinese New Year kasi. Buti na lang may nakita akong tao sa labas. Nakiusap ako na baka pwedeng bumili ng pyesa sa loob. Dapat pala pag bumili ka dito ng pyesa, picturean mo yung pinaka-rehistro ng motor. Tuloy ako nakabili ng valve guide. Nahirapan sa akin yung nag-assist sa akin kasi hindi kami nagkakaintindihan. Wala kasi akong dalang rehistro ng motor. Yung binayaran ko dyan ay 800. Yung gastos namin kasama na yung mga panlinis ay 1,400 lahat. Na talaga ako nakamove sa oil ring na to kasi madami pa rin carbon. Piston na napakadikit yung mga carbon. Kailangan talaga siyang tanggalin at kailangan yung mga butas ng piston ay mapapasok yung karayom dyan para wala talagang carbon na matira. Yung head naman, nilinis ko muna yung laba. Medyo madikit na yung mga itim-itim kasi matagal na ata itong may leak. Dito naman sa head, pagkatapos kong nilinis yung labas, dapat linisin din yung loob. Medyo mahirap tanggalin yung holder ng rocker arm dito kaya kinuha ko yung isang style. Tapos balik ako dito sa piston talaga kasi merong dalawang butas dyan na hindi matusok-tusok ng karayom. Naputol pa yung isang karayom kaya dyan ako natagalan talaga. Yan, malinis na siya. Hugasan ulit ng gasolina. Ng pag-a-assemble ng piston ring, hindi lang yung basta-basta nilalagay. Dapat meron yung angle-angle. Hindi ko na pinapakita kasi nagmamadali na ako dito. Dito, nagsisiting ako ng valve. Kailangan malinis talaga yung valve. Walang carbon na natira at walang singaw. Bumili ako ng gasolina kasi kulang talaga yung panghugas ko. Sa pag-a-assemble naman ng mga valve, pagkatapos ating linisin, kailangan lagyan muna ng langis. Yung valve seal din, dapat basain muna ng langis. Dapat lahat malinis. Charot, feeling clean yarn. Paglalagay ng valve spring, naubusan na talaga akong lakas. Patanong na talaga ako kung bakit ako hindi naging lalaki na pakabigat. Itong camshaft, kailangan ma-sure natin yung mga butas ng walang nakaklag na mga dumi. Kaya hinihipan ko na lang kasi wala naman tayong kompresor. At lagyan natin ng langis bago i-assemble. Dapat maganda tayo ng maraming basahan kasi dapat punasan ng malinis na basahan. Dapat mag-leak test ulit bago i-assemble yung head. Dapat walang tag. Kailangan lagyan ng langis yung piston at lagyan din ng langis yung block. Dito naman sa cylinder head gasket, naglalagay talaga ako ng gasket maker ng kaunti. Baliktaran yan para ma-sure ko talaga siya na walang tagas. Sa paglalagay ko dyan, ingat-ingat po. Hindi ko na pinakita lahat kasi nagmamadali na ako dito kasi yung curfew ko ay alas 6 tapos nabot na ako dyan ng alas 2. Hindi ko pa natapos yung motor daw. So, sa pag-assemble ng body dito sa makina, napakabigat para maghihiwalay yung aking spinal cord at spinal column dyan, girl. Hihirapan ako kasi walang magtutusok nung ihi dyan sa makina. Siguro nangihina na din ako niyan kasi wala pa akong kain tapos mag-aalas 2 na. Hindi ko alam kung paano siya gagawin. Kaya nakaisip ako ng paraan na dapat paahin ko na lang pala. Napagod talaga ako dyan. Pagkatapos kong ikabit lahat yon, dali-dali na lang din ako umalis. Uwi pa ako ng Pintong. Late na talaga ako nito. Alas 6 yung curfew ko. Sitting pa akong disc brake bago ako umalis. Daan na lang ako nakiramdam sa motor. Okay naman yung idle, yung arangkada niya. Okay naman. Naggastos lahat nito ay 1,400. Binigyan akong 1,500. May sukli na 100. At 2 buong manok. Dito na lang din ako sa daan nag-check nung leak ko. Baka mamaya meron pa akong back job. Buti naman, wala. Kaya ayun, tuloy sa pag-drive hanggang Nancy. Tapos iniwan ko na lang yung motor sa train station kasi doon na lang din kunin ang may-ari. Kaya dito nagtatapos ang aking refresh ng motor story. Tandaan po na hindi po ako expert. Kung meron kayong nasa aking gawa, feel free to comment down below. Nalalakad guys. Niwan ko kasi yung motor ko kasi dinala ko yung, hinatid ko sa Nancy yung in-overhaul kong motor. Sa Tainan ko po siya in-overhaul. Sa Nancy yung may-ari. Kaya nag-train na lang ako pa uwi. Kaya sa lahat na nagme-message sa akin na magpaayos ng motor, hindi po ako makapag-ayos talaga. Walang time. Tapos tulad ngayon, Chinese New Year. Maganda sana kung bukas yung mga bilihan ng pyesa. Doon ako natagalan eh. Pagbili ng pyesa kasi sarado.